Ako ang kanlungan ng iyong pagmamahal sa init at lamig. Kung ganun lang sana kadali mo sa pulang puso ni Geraldine. Nararamdaman ko, malapit na siya mahulog. Konting push na lang sa tamang direksyon. Kung talagang mahal mo na siya at siya ang nagpapasaya sa buhay mo, sige na, hindi na ako tutol. Nakahanda akong tumulong sa kanya sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. All the treatments. We can create a sterile environment sa bahay ninyo. Dahil sa scarring ng uterus si Geraldine from her previous delivery, might be difficult for her to conceive again. Saan galing yung baby na yan? Inabandona ng isang nanay sa ospital. Hindi ibig sabihin hindi ka pwedeng manganak, hindi ka na pwedeng maging ina. Alam mo naman na hindi ka pwedeng maglaro sa labas eh. Hindi mo alam pakaramdam na nakakulong. Sana hindi na lang magkasakit. Sana ikaw na lang. Makinig ka sa sasabihin ko at makinig kang mabuti. Mamamatay ang iyong kakambahan. Ngunit hindi siya malalayo sa iyo kailanman. Tawa niyo po ako. Sali niyo naman ako. Ayoko nga. Baka mamaya kung ano sakit mo, maawa pa kami. Ampun ka! Hindi! Sabi ng tatay ko, hindi ako ampun. Ayaw namin sa'yo. O sige, sali ka. Pero ikaw taya. Sige. Sige, tara. Hindi na pa. Teka lang. Walang kwenta. Cecil, di ba sabi ni tatay huwag kang lalabas? Meron ka pang sakit. Siguradong papagayda na naman tayo nun. Halika na, umuwi na tayo. Ayoko pa umuwi. Ikaw muna umuwi. Maglalaro pa ako eh. Pero hindi mo kaya, may sakit ka ba? Kaya yung ginawa nila. Hindi ka pwede. Halika na, umuwi na tayo. Kaya. Rizal! Rizal, halika na! Rizal! Sabi ko sa inyo kung anong meron sakit yan eh. Tara na nga, umalis na tayo. Baka maawa pa tayo sa sakit niyan. Tara na. Anak! Bakit? Ano nangyari? Ha? Tinawardo niya. Sabi ko naman sa inyo, huwag kayo lumalabas eh. Sabihin mo sa nanay mo, dadaling ko siya sa ospital. Sige na, sige na. Sabihin mo na sa nanay mo, dali. Lapit lang, anak. Malapit na tayo sa ospital. Sabi mo yan! Anak, aabot na tayo. Anak, nandito na tayo, anak. Anak! Tulong! 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 Bakit ganyan yung pedicab na yan? Bakit may takip? Baka kung may ano nakakahawang sakit yan. May SCID ho ang anak ko. Kayo na ang bahala. Ingatan yung pasyente. Anak! Bilisan mo, hindi mo pwede magtagal na nakaspose ang pasyente. Bilisan mo. Nandito na tayo, anak. Higa mo, higa mo. Baka kung ano na nakakahawang sakit yan.
Kapit lang, anak! Kapit lang! Anak! The patient has meningitis. At iti-treat natin to using the proper antibiotics. And hopefully, mag-respond na mabuti ang katawan ni Criselda sa gagawin namin. Uulitin ko sa inyo, hanggat hindi nagagawa ang bone marrow transplant, maaaring magpaulit-ulit lang ang sakit ni Criselda. Noli, Teresa, tatapatin ko kayo. Hanggat hindi nagagawa ang procedure na ito, delikado ang lagay ni Criselda. Pero wala naman pong donor para sa kanya. Kailangan bilisan natin ang paghahanap. Maaari tayong lumapit sa mga charitable foundations or gumawa tayo ng public appeal for possible donors. Sige, Dok, gagawin ko lahat ng pwede kong magawa. Lalapitan ko kung sino kailangan kong lapitan. Matuloy lang ang operasyon niya. Ate, kayo na yung huling aplikante. Manong, kahit isa na lang. Sir, pasensya na, iabot tayo ng kaso. Manong, palusutin niyo na ako. Kahit ako na lang o kahit last na ako. Sige na, para awa niyo na. Ito po yung records po ng anak ko. Griselda po ang pangalan niya. Kailangan lang po niya ng bone marrow transplant. Kailangan po niya kasi maoperahan kagad. Makaawa po sa inyo. Sino po pawala ang anak mo? Nakawa niyo na ako. Wala na ako ibang alam na malalapitan. Kambal sina Crisanta at Criselda, ngunit ipinanganak si Criselda na may sakit na severe combined immunodeficiency kung saan kahit isang regular na virus ay magiging delikado para kay Criselda. Kawawa naman ng mga kambal. Tingnan mo, oh. Sa ngayon ay nakakonfine si Criselda sa ospital at kahit ginagawa ng mga doktor ang lahat upang mabigyan ng lunas ang sakit niya, ang kailangan ni Criselda ay isang bone marrow transplant upang maduktungan ang kanyang buhay. Hindi ko alam na may ganong kondisyon pala. At pwede rin pala mangyari yan sa kambal. Alam ko tong ospital na to. Ospital to nila Raymond. Nanawagan po ako sa lahat po ng mga makakapanood nito. Sana po patulungan niyo kami ng anak ko. 6 na taon na po kami naghahanap ng pwedeng maging donor po para sa bone marrow transplant ng anak ko. Pero hanggang ngayon wala pa rin po. Baka sakali po meron mabuting kalooban po dyan. Papabubuting puso. Kung pwede po magpa-test po kayo. Baka sakali po makatulong po kayo sa anak. Hindi ko po kaya mawala ang anak ko. Mahal ko po siya. Geraldine? Po? May breakfast date ako dun sa isang kakilala ko na may-ari ng mga supermarket chain. Interesado siya na bumili ng mga gulay at saka prutas sa akin.
O ikaw, sasabay ka na ba sa akin, Iha? Lola, susunod na lang po ako kasi gusto ko sana duman sa ospital. Ospital? Kasi Lola, hindi talaga mawala sa isipan ko yung napanood natin sa TV kagabi, yung tungkol dun sa kambal. Kaya naisip ko, gusto ko sana siyang dalawin. Don't tell me gusto mo maging donor. Lola, wala naman pong masama dun. Abay, Iha, hindi basta-basta maging isang donor. Lola, hindi pa naman tayo sure kung magmamatch nga ako Paano nga kung nag-match? Lola, nag-research po ako ng konti tungkol dun sa procedure. Hindi naman ganung major talagang procedure Minor lang naman yung magiging side effect kung meron man ho. Do you really want to do all of this for someone that you don't really know? Lola, hindi ko nga rin maipaliwanag Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Basta simula ako nung napanood ko yung bata kagabi, parang nararamdaman ko na kailangan ko siyang tulungan. Parang hindi pwede na wala ko akong gawin. Siguro kasi kambal din sila. Tapos kambal yung sana'y maging anak ko. Kaya ako siguro ganito yung nararamdaman ko. Nasabi mo ba ito kay Raymond? Lola, wala naman hong sigurong point kung sasabihin ko pa kay Raymond tapos hindi naman po kami magmamatch. Sige Lola, mauna na po kayo. Susunod na po ako, ha? Ingat po kayo. Bye. Bye. Ingat ka rin. Opo, ingat po kayo. Susunod po ako sa inyo. Sige. May kukunin lang po ako sa taas. Buhay ang anak ninyo, Senyorita Geraldine. Isa lang sa kanila ang may maselang na kalagayan at kailangan ka niya. Manang, tama na ho. Itigil na ho yan, ha? Sige po. Mr. Nolly Bautista? Ako nga po. Ano po yun? Napanood ko kasi yung panawagan mo sa TV. Nagpunta ako dito kasi gusto kong tumulong sa anak mo. Talaga ho? Naku, maraming salamat ho. Maraming salamat ho. Naku, alam nyo, dininig ng Diyos yung panalangin namin. Salamat ho talaga sa inyo. Geraldine. Ma'am Geraldine. Naku, Ma'am Geraldine, hulog ho kayo ng langit. Maraming salamat talaga. Pwede ko bang makita yung anak mo? Criselda, tama ba ako? Oo, tama ho. Sige ho, pwede ho. Saktong-sakto. Visiting hours naman po. Pwede tayong pumasok? Pwede ho, pwede ho. Sige. Sige po. Halinaw kayo. Anak, hindi kasama ako. Siya yung magiging donor kung sakasakali. Nakapasa siya sa test, pwede ka na operahan. Siya yung sinasabi ko sa'yo, anak, si Ma'am Geraldine. Ma'am Geraldine, siya po yung anak ko, si Criselda. Salamat po, Ma'am Geraldine. Kamusta kalagayan mo? Medyo mahirap lang naman po dito sa loob ng ICU. Hindi ko nga po alam kung araw pa o gabi na. Pero natutuwa po ako na dinala niyo ko at gusto niyo po kaming tulungan. Salamat po. Walang anuman. Ako ang kanlungan ng iyong pagmamahal. Sa init at lamig ay di ka iiwanan. Ang mga bituin gagawin kong ilaw ng
Nakakatuwa naman silang dalawa. Ay, naku, totoo po yan, ma'am. Alam niyo po, malapit na malapit sila sa isa't isa. Ang mga bituin, gagawin kong ilaw nang lalong mamingning. Pag-ibig kong sa'yo lamang. Nak. Nay. Tay, Hmm. kamusta na po si Grisel? Magaling na po siya? Pwede na po ko pumasok sa loob? Naku anak, pwede. Pero bago kayo pumasok sa loob, meron muna akong papakilala sa inyo. Ha? Si Ma'am Geraldine. Alam mo anak, siya ang tutulong. Siya ang magiging donor para sa kapatid mo para maoperahan na. Ang galing, di ba? Hulog ng langit. Totoo po. Salamat po, Ma'am. Salamat po sa pagtulong sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan ng kapatid mo, ha? Oh. Ikaw na naman. Magkakilala kayo? Sabi ko na nga ba pamilya siya sa akin. Ikaw yung ka-eskwela ni Teresa noon. Ikaw yung kalaban niya dun sa leadership award nung high school. Sana inaasahan namin para makapagkuleyo siya pero ikaw ang nanalo. Teresa, naalala mo yun, di ba? Athlete of the Year, Lisandro Galido III. Leadership award. Ito naman yun. Nay! Kala ko hindi na po kayo makakaabot. Pasensya na, nahuli ako. Nagmamadali nga ako eh. Nay, saktong-sakto na po award ng leadership award. May libreng scholarship po yun. Talaga? Ay, naku, salamat naman. Hindi na tayo mamumroblema sa pangkuleyo mo. Nay, sigurado naman ako makakakuha nun. Sinalihan ko kayo lahat ng activities dito sa school. At sinigurado kong ako ang presidente ng lahat ng club para sa award na yan. Sa wakas, magkakaroon na rin sa pamilya natin ang nakatapos ng kuleyo. Tawagin. Nay. Award goes to Geraldine Enriquez! Ano nangyari? Akala ko ba ikaw tatanggap ng award? Siguradong nagpaawayan si Geraldine dahil namatay ang mga magulang niya. Hindi ako papayag na mapunta sa kanyang dapat para sa akin. Hayaan mo na lang yun. Uupo na muna ako doon, ha? Dito ka na muna. Teresa! Di mo mga paniwala! Anong paawag ginawa mo para mapunta sa'yo yan? Teresa, ano sinasabi mo? Alam ng lahat na para sa akin dapat ang award na yan. Hindi mo naman kailangan scholarship na yan eh. Kaya mo pag-aralin ang sarili mo dahil mayaman naman ang pamilya mo. Teresa, wala akong kinalaman sa pagpili nila ng tatanggap ng award. Selfish ka! Gusto mo ikaw parati ang bida? O sige na! Ikaw na pinakamagaling! Ikaw na pinakamaganda! Ikaw na pinakamabait! Siguro tuwang-tuwa ka pa nung namatay yung mga magulang mo? Para maawa lahat sa'yo? Teresa, sumusobra ka na. Huwag mong idama yung mga magulang ko dito. Hindi! Ikaw ang sumusobra! Hindi ko alam kung anong ginawa mo! Aras ka! Gusto mo to? Sa'yo na! Naalala ko, syempre. Hindi ko makakalimutan ang ginawa sa akin ng babae niya. Teresa, kung ano man yung mga nagawa ko noon, sorry na talaga. Magkakilala na ho pala kayo eh. Ma'am Geraldine, siya po yung asawa ko. Mahal, si Ma'am Geraldine siya yung magiging donor para kay Grisel. Oo
Oo nga, magkakilala na nga kami, Noli. Ano ba? Salamat po. Ay, pwede ko po kayong ipakilala kay Dr. Manuel. Sandali po kayo. Dok! Dok! Noli, Dok, meron nung sana akong papakilala sa inyo. Si Ma'am Geraldine. Magpapatest ho sana siya baka sakaling... Geraldine! Papa. Ay, magkakilala rin kayo? He's my father-in-law. Yes. Alam ba ni Raymond na nag-volunteer ka to be a donor? Hindi pa ho, Papa. Kasi inisip ko, gusto ko munang malaman kung magmamatch ako. Kasi kung di naman ho, parang useless naman ko sasabihin ko pa ho sa kanya. Well then, if you're sure about this, then let's do the test. Okay. We will do a human leukocyte antigen test to determine kung pareho kayo ng genetic markers ng iyong white blood cells. Kapag pareho, then you can be a donor. We will also run additional tests to determine compatibility and to make sure that you're healthy enough to donate. Mahal, ano ka ba naman? Umupo ka nga. Nahihilo ko sa'yo. Umupo ka. Mamaya tong hilo na to, sakitan ng ulo to. I have good news. Good news. Tests reveal that Geraldine is a match. Talaga, Dok? Yeah. Pwede na siyang maging donor ni Criselda. Ma'am! Maraming salamat po. Sorry. Okay lang. Sorry. Match. Match. Match no? Oo, match. Mamaya ka, match. Tita Anisha, food is good. Kaya gusto kong pumupunta dito for dinner. You're always welcome here, Manuel. Lolo, face the leche plant. I helped Lola made that. Sure, masarap din yan. Sige, I will. Kumusta nga pala yung naging result ng test mo, Iha? Ano hong test? Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Geraldine? Gusto niya maging bone marrow donor dun sa pasyente ko na may SCID. Nagpa-test siya and it was a match. Bakit mo sinabi sa akin? Gusto ko lang naman tumumo. And I have to tell you this, Geraldine. Surgical ng procedure ng extraction ng bone marrow. Right? You will have to be under anesthesia, so you have to stay at the hospital at least overnight, right, for observation. In any surgery, there's always a risk and a possible side effect, but don't worry about that. I'll take care of that. Don't worry. Hindi eh. May mga complications na hindi mo alam. Bakit ginawa ito without even talking to me? Sino ba itong mga to na you're willing to risk your life? Ang anak ng mga malalayo mong pinsan, sila Teresa, Neoslek. Actually, kambal sila, but unfortunately, yung isang sakit. Biruin mo yun. Si Geraldine ang napangasawa ni Raymond. Tapos siya pa ang tutulong sa atin ngayon. Pasikat naman yung babaeng yun, Nay. Buti nga sa kanya, no? Nakarma siya sa ginawa niyang masama sa akin. Teka nga, anong nakarma sinasabi mo, ha? Namatayan kasi yan ng anak doon sa una niyang asawa. Kambal din. Kaya siguro gusto niyang tulungan si Crisel at si Crisan. Teka nga, tutulong na sa atin yung tao, eh. Sandali.
Huwag mo sabihin sa akin na hanggang ngayon galit ka pa rin sa kanya. Nay, halika. Halika. Papaalala ko lang sa'yo. Nakikita mo to? Di ba peklat to, di ba? Oo. Hanggat nandito ang peklat na to sa dibdib ko, hindi ko mapapatawad yung babae niyo. Tuloy po ba ang operasyon ko? Oo, anak. Nag-match na kayo ni Ma'am Geraldine, kaya tuloy na ang operasyon mo. Pagkatapos po ba, pwede na akong umuwi? Pwede na po. Pagkatapos po ba ng operasyon ko, pwede na po akong maglaro sa labas? Pwede na rin po. Pwede na rin po ba akong pumasok sa eskwelahan? Pwede na rin, anak. Ayos, Krisan. Makakalaro na ulit kita. Buti na lang tinulungan tayo ni Ma'am Geraldine. Hulog siya ng langit sa atin. Oo nga. Alam niyo, mga anak, salamat talaga sa Diyos, Dininig yung panalangin. Anak, buti pa siguro. Pahinga ka na muna, baka mamaya mapuwersa ka. Tay, pwede niyo po ba akong kantahan? Oo naman. Mahal ko kayo, mga anak. Hindi ko kayo pababayaan. Pinsan! Raymond naman, anong ginagawa mo dito? Yung mga kambal bang inaalagaan niya yung mga batang pinadispatch ako sa'yo dati? Oo. Kasi itong asawa ko nagustuhan yung kambal. Ayun, kinukup namin. Naku, sayang nga kasi hindi ko naibenta And yung isa pa sakitin. Di ba sinabi ko dispatchahin mo? Bakit nyo kinupkup? Bakit ano bang diferensya nung kinupkup namin at saka ipinamigay namin sa iba? Hindi pwedeng mapalapit yung mga batang yan kay Geraldine. Uy, bakit naman? Gusto lang naman niyang tumulong. Wala namang masama doon. Hindi pwedeng malaman ni Geraldine ang totoo. Ano ba sinasabi mo? Teka. Ano bang ibig mo sabihin, pinsan? Anak ni Geraldine yung kambal, no? Kaya ayaw mong kupkupin yung mga bata. Gusto mong pamigay. Kasi ayaw mong magpalaki at mag-alaga ng anak na hindi sa'yo. Hindi pwedeng may makaalam ng totoo. Pwede ko kayong idamay ng asawa mo. Pwede kitang kasuhan ng kidnapping. Pwede ka naman. Grabe ka naman. Abay, tumutulong na lang ako, insan. Idadawit mo pa ako, ganon? Kaya nga manahimik ka na lang. May naisip akong paraan. Pero kailangan ko ng tulong mo. Minsan ganyan ka palagi Kailangan ng tulong. Ganyan-ganyan. Tapos dadawit ako, tapos may demanda pa. Naku, wag tayo mag-usap, diba? O ayan, nilalak ko na tong gate. Oh, ano? Ito. Nilalak mo ba yung gate? Hindi ka naman. Ikaw naman. Sa'yo madali akong kausap. Binibiro lang kita. Ikaw, para kay pang magpinsan tayo. Walang problema sa akin. Akin na yan. Oo. Oo naman. Nagkakaintindihan tayong dalawa, insan. At saka huwag ka mag-alala sa akin. Alam mo kung bakit? Naku, galit ako dyan sa asawa mo. Oo, visit ako dyan. Kasi may atraso sa akin yan Malaki noon pa. Kaya huwag ka mag-alala. Wala kang iintindihan pagdating sa akin. Basta nagkakaintindihan tayong dalawa, ha? Oo naman, nagkakaintindihan tayo. Alam mo ba kami makakita sa'yo? Sige na, alis ka na. Bahala. Ayusin mo yung trabaho mo, ha? Magtiwala ka lang sa akin, pinsan. I love you. Yes.
Oh, what's up? Gabi na. Hindi pwedeng mag-donate si Geraldine sa pasyente mo ng bone marrow. Oh, if it's about the procedure, it's perfectly fine. You know that. Oh, that's not the issue. So, anong problema? Anak ni Geraldine yung bata. Anak nila ni Alan. Ha? Ano? Akala ko ba patay na yung mga anak ni Geraldine noon? Di ba? Yun lang yung pinalabas ko. Napatay na yung mga bata para magkahiwalay sila ni Alan. Tapos binigay ko kay Teresa para dispatchahin. Pero ginawa nila mag-asawa, inalagaan nila. And now, Geraldine has just volunteered to be her own daughter's donor? Is that what you mean? What have you done? Marami kang ginawang katarantaduan noon. This is the height of them all. Now you understand why you need to help me. Hindi pwedeng malaman ni Geraldine at hindi sila pwedeng magkalapit ng batang yon. Bakit naman kasi dinami-dami pang tutulungan sila pa? Malay ko bang anak ni Geraldine yung tinutulungan ko? And don't you put the blame on me. Kung wala kang ginawang katarantaduan noon, hindi ka sana nagsisisi ngayon. You just have to help me. You have to fix this. Masisira ako. Masisira ang pangalan ng ospital. Taon na ho kami naghahanap ng donor para sa anak ko. Si Ma'am Geraldine na lang ang pag-asa namin. Ano, hindi ka alis? Parang awa niyo na! Ma'am Geraldine! Nang dahil sa sakit mo, namatay ang tatay mo! Anong klase kang ina? Higilan niyo ako sa mga kaartihan yung dalawa, ha? Hindi ko kayo mga anak! Para hindi na si tatay namatay! Sana ikaw na lang! Cheska, dapat ang priority mo yung pag-aaral mo. Tingnan mo yung scholar ko. Matalino. Malayong mararating ng batang yun sa sipag at tiyaga. I am not your scholar nga. Don't you ever answer your mom that way. Ampong ka lang. Ma'am Geraldine? Kilala mo ako? Ako po si Crisanta Bautista. Ako po yung kambal ni Griselda, yung batang namatay po.